Magandang umaga po, Yusek. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo po doon sa desisyon ng Office of the Solicitor General na recusal o pag-atras po na maging kinatawan ng gobyerno sa mga petisyon sa Supreme Court kaugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Iginit po kasi ng OSG na wala nang kahit anong legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC dahil nga daw po hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Okay. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay, ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umanong naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen, ni Nardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. So, kung hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang gobyerno, ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol, siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun. One follow-up lang po, ma'am. May possibility po ba na palitan ang Solicitor General kasi parang he defied yung mandato niya na maging representative po ng gobyerno sa mga kaso? Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata ito kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Follow up to the same question, Tuesday New DZWB. Good morning, Yusek. Kung ganun po ang sitwasyon ngayon ng OSG, ano po ang natitirang option or legal remedy ng gobyerno para magkaroon ng representation po doon sa pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte sa ICC if meron man na plano ng ganito ang gobyerno? Kailangan po sumagot. Kung sino man po ang respondent sa Supreme Court, hindi po maaaring hindi sumagot. Kailangan po ipagtanggol kung anong ginawa nila at ipagtatanggol po ito base sa batas. Mayroon po bang plano ang pamahalaan natin na kumuha ng legal service ng private counsels to represent the government for that? Wala pa po kami na pag-uusapan kung ano pong balakin dyan, pero sasagot po sila. Kung ito man galing sa gobyerno ng mga lawyers or private, hindi pa po namin napag-uusapan. But mayroon, ma'am, na ganong option na gagawin dahil nga ang OSG ay dumistansya na. Kukuha po sila ng abogado, hindi lang po natin alam kung mula sa gobyerno o mula sa pribado. Sino po ang kukuha ng abogado? Yung mga respondents po. Okay. Hindi po from, respondents din po sa kaso is ES Lucas Bersamin, kung tama po ang pagkakaintindi ko, and Department of Justice, ganun po ba yun? Sila ang kukuha ng abogado? Kung sila po yung involved sa kaso, kailangan po nilang sumagot. So, kailangan din po nilang kumuha ng abogado. Okay, salamat. Related question, Maricel Halili, TV5. Quick follow-up lang po. Good morning, ma'am. Does the palace think that it is morally right for Solgen Guevara na mag-recute sa kaso, considering that during the time of President Duterte, he was the Justice Secretary, so baka may conflict of interest. Do you see this? We have not talked about that. But we know that he will recuse himself from representing the government. And if it is related with his former post as the OJ Secretary, we have not yet discussed about that. Follow up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Attorney Panelo views this act by the Solgen as a win, as in fact something that strengthens their case, questioning the jurisdiction of the ICC. Your reaction to that? Of course, he will make that statement favorable to their case or to their position, when in fact it's very clear from the statements. From the statement of Solgen Guevara that he's only discussing about the jurisdiction of the ICC, and that is also the pronouncement of the President that the ICC has no more jurisdiction over the Philippines. So there's nothing wrong with that. But never did Solgen mention
that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Sinabi po ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hihingi siya ng political asylum sa Netherlands regarding po dun sa kinakaharap niyang kasong human trafficking at saka yung arrest warrant from the House of Representatives. Ano pong take natin dito? Makakaapekto po ba ito doon sa mga kinakaharap niyang kaso dito sa bansa? Hindi naman ito makakaapekto. Unang-una po, magpapile pa lang po yata siya ng petition at hindi pa naman po ito nag-grant. Tandaan po natin, bago po ito mag-grant, dapat mapalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. Tandaan din po natin na mga ebidensyang nakalap ng PAOK at that time ay bigla na lang lumapag sa harapan ng PAOK without even any effort. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents ni Atty. Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento ng kanyang assistant, AR de la Serna, in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager, of Lucky South 99. Bumaksak lang din po yan sa harapan ng PAOK. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayo nakikitang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Is it possible po na makipagtulungan din ang Pilipinas o gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para po siya ay mapabalik dito sa bansa since siya po ay nandoon sa Netherlands? Hindi pa po natin nakikita po yan sa ngayon, pero siguro po maiiba ang sitwasyon kung siya na may warrant of arrest na inisyu ng korte. Thank you. Related. Sige. ICC. Okay. Gilbert Pertez, DWIC. Good morning po, Yusek. Yung mula ho nang dalhin sa ICC yung dating Pangulong Duterte, dumami po yung mga abogado at saka yung mga legal experts na nagsasalita about sa case at pati na rin po sa kampo ng dating Pangulo. At umabot po sa punto na pati yung merits po ng kaso ay natatouch na. Possible ho ba na malabag dito yung sub judice rule or applicable po ba yung rule na ito sa kaso before the ICC po? Hanggat hindi naman po nagsasabi ang ICC na someone is violating the sub judice rule, ito tuloy-tuloy lang po yan. Sila naman po ang pwedeng magreklamo niyan at magbigay ng order na huwag pag-usapan. Thank you po. Still on the ICC case, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Ma'am, isang bahagi daw ng reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay yung pag-freeze ng assets ng akusado pag nahatulan at pagbibigay, posible, na reparation sa mga biktima. Sakali magkaroon po ng request for asset freeze, will the government comply with the ICC request? Okay. Malamang ito po ay ituturo natin sa AMLAC. Tandaan po natin, kapag may kaso po ng plunder, isasantabi ko muna po yung ICC. Okay? When it comes to freezing of assets, meron na pong isampang kaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang po sana inaralan ng AMLAC kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. But doesn't this amount to cooperation with the ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, kailangan pong ibigay ang hustisya. It doesn't matter if the request comes from the ICC whose jurisdiction we do not recognize. Yes, because dapat natin ibigay kung anong dapat na maibigay na hustisya. Kat Domingo, ABS-CBN. I'm just bringing back the discussion on the Solgen. How necessary is it for the palace to find another solicitor or another solicitor general or another government lawyer who is more willing to defend government agencies that executed the arrest? What is the important? It's very important. It's very significant to get another lawyer who is very competent and very effective in defending the causes of the government. And do you not see that coming from Solgen Guevara as of now? As of the moment,
he said he cannot effectively represent the government. So it comes from him. Your assessment, does this warrant a resignation? Well, as I've told a while ago, he should assess himself. But would you at least recommend to the president? No, I would not. A final question from my end, ma'am. Would the agencies involved or yung mga accused po dun sa case, or not really the case but the petition, would they receive some sort of assistance from the national government, particularly in Malacanang, when it comes to dealing with this case now that the Solgen has recused? If it talks about official duty, I believe it should be the assistance from the government should be given, considering that it is official duty. They are not performing in their private capacity. Chanel Salazar, DZXL. Good morning po, Yusek. Kahapon po kinasuhan ng QCPD-CIDG ang isang police vlogger ng inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil sa kanyang mga partisan post sa social media. Sinabi niya rin po directly kay Pangulo na kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung iutos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Yun yung sabi niya sa kanyang vlog. Nakarating na po ba ito kay Pangulong Marcos? Ano pong reaction niya or any reaction po? Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay kung naaayon po sa batas. Ito na rin po ba yung time na dapat umaksyon na yung pala? Sabi niyo po kahapon na hindi niyo palalampasin yung mga statements na may elements ng inciting to sedition. Yes, kung ito isolated case, kapag may maganito po at talaga pong nananawagan ng panggugulo, hindi po talaga to palalagpasin ng palasyo.